Magandang hapon po sa inyong lahat. This is Mer Lyson, also known as ang Magsasakang Reporter. Ngayon po ay nandito ako muli sa aking hanging garden sa pusod ng Maynila. Kung makikita po ninyo sa aking background, yung mga plastic bottle po, ano? Kung tawagin ko po yung aking garden na yan ay urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Katatapos ko lang po ngayon ng kumuha ng talbos ng kamote at kangkong na nakatanim din po sa aking mga boteng ganito. Ako po kasi bumili ng 1 kilong hipon kanina at sinigang. At yung panaog ay hindi na po kailangan, kinuha ko lang po sa aking garden. So kapipitas ko lang po ngayon ng kangkong, ano, tsaka talbos ng kamote. Ito po, enough na po ito para sa pagsasaluan ng aming pamilya. Green na green po kung makikita po ninyo, at mismong talagang tangkay, ano, yung pong mismong kanyang tangkay ng kangkong. So ito po ay nakatanim lang sa mga ganitong bote, nandun po sa kabilang side ng aking hanging garden. Nagawa po ito ng Magsasakang Reporter. Tiyak po ay magagawa rin po ninyo. Paano po ba yung pagtatanim nito ng kangkong, ano? Bumili po kayo ng kangkong sa palengke, tapos po yung nabibili pong kangkong sa palengke mahaba, alas ganito po, ano? Hatiin nyo lang po yun, kunin nyo lang yung tangkay, yun po yung panigang ninyo, pang saog ninyo sa inyong ilulutong sinigang, o kaya po kung gusto po ninyo ay iba pang panangkap o pang saog ng kangkong ng yung bibilin. At yung kadugtong naman po, yung bandang ilalim, meron pong matitirang ganyan po kahaba yan, ano? Yun po ay una, ibabad nyo po muna sa tubig yung bandang ilalim niya, ibabad nyo po sa tubig at unti-unti po yan magkakaroon ng ugat, no? Kapag po nagkaroon ng ugat, pwede na pong i-transfer sa mga boteng ganyan. Sa mga boteng ganyan, yung kangkong ninyo. All year round po, hindi kayo mawawalan ng supply ng kangkong kapag po ginawa ninyo yan. Napakamahal din po ng kangkong sa palengke, so hindi na po kayo bibili. Ano pong magiging benefits ninyo? Yung pong pera na dapat ay pinambili mo ng kangkong ay masasave mo na. Yung pagsasaluan ng buong pamilya ay healthy pa dahil sariling tanim nyo po yung kangkong na iyong pinansasahog, na iyong kakainin. So kung makikita po ninyo, ayan po, ano? So sabi ko nga po, lagi akong nananawagan ngayon pong panahon nito na tayo naka-quarantine dahil sa kinakarap nating crisis sa COVID-19, ay magtanim po tayo, magtanim nang sa ganon ay may makakain. Hindi po tayo magugutom. Ito po ang nakikita ng Magsasakang Reporter na sagot sa kagutuman na nararanasan ng iba nating mga kababayan. Basta masipag, madiskarte, ay hindi po kayo magugutom. So Green Revolution po tayo, ano? Mag Green Revolution. Matagal ko na po itong panawagan bago pa po magkaroon ng COVID-19 dito sa ating bansa. Nananawagan na po ako na magtanim tayo, mag Green Revolution tayo. Kahit saan po kayo nakatira, kasi dito sa Metro Manila, hindi po problema na kawalan po ng lupa na pagtataniman po ninyo ng gulay. Yung pong gayain nyo po yung Magsasakang Reporter. Kung makikita nyo po ninyo, mga bote lang po na itinapon sa kalsada, pinulot ko, nilagyan ko ng lupa, tinaniman ko ng iba't ibang uri ng gulay, at ngayon po yung ma-harvest na ako. Meron po ako dyan ng kamote. Yung kamote po, kung gusto po magtanim ng kamote at hindi na kayo makawala ng talbos ng kamote, ano, pwede rin po kayong bumili ng yung kamote sa palengke, no? Yung pinasasaog. Ganon din po, kamukha din po yung pamamaraan natin sa kangkong. Yung lang pong dulol niyan, ano, ang pinangsasaog natin, at yung matitira po na baging niya, ibabad nyo po sa tubig, yung kalahati, ano? Unti-unti po yan, mga ilang araw lang po, sa hanggang 5 days ay magkakaroon po ng ugat sa ilalim yan. Makikita nyo naman po sa transparent po na bote nyo ilalagay ang baging na yan, magkakaroon po siya ng ugat. Kapag po nagkaroon ng ugat, yon, pwede na po siyang itanim sa mga bote na tulad po ng ginagawa ko. So nagawa po ng Magsasakang Reporter yan, tiyak magagawa rin po ninyo. Meron din pong ibang pamamaraan din sa kamote, ano? Kung gusto niyo po, bumili kayo mismo yung bunga ng kamote, ano? Yung pong nabibili sa palengke.
bumili po kayo ng siguro 1 kilo. So yung iba ipaluto po niyo, ipalagaan ninyo. Yung pong magtira po kayo ng 2 piraso, no? Yung 2 piraso ilagay niyo po sa bote. Yung pong bote na nakababad po ng kaunti sa tubig, ano, kagaya po nito. Ito po, may tubig po sa ilalim, ilagay niyo po diyan yung kamote ninyo. May tubig po sa ilalim. Unti-unti po yung pong nasa ilalim yan, unti-unti po siya magkakaroon ng daon, ano? Unti-unti po magkakaroon daon. Kapag nakita nyo pong medyo malalaki na ng ganyan kahaba yung daon niya, pwede nyo na pong ilipat sa mas malaki pong bote na so all year round meron ka pong talbos ng kamote. Hindi na po kayo kailangan bumili ng kamote sa palengke. So inuulit ko, Green Revolution po ang sagot sa kagutuman nararanasan ng ating mga kababayan. Muli pong nag-aanyaya ang Magsasakang Reporter, mag-Green Revolution po tayo at tumulong tayo sa ating gobyerno sa abot ng ating makakaya. Ngayon pong araw na ito, pagod na pagod po ang Magsasakang Reporter dahil marami po akong inikot. Ano? Kanina, maaga pa lang ay lumakad na ako. Ako po nag-distribute ng mga itlog sa Quezon City, ano? Diyan sa National Press Club. Sa Quezon City po, nagkita kami ni kasamang Jimmy Mendoza sa National Press Club, sa Merpo, ano? At saka sa Pasay City. So napaka-busy po ng araw ko ngayon, ang araw ngayon ng Magsasakang Reporter. At ito po, pag uwi ko sa bahay, sabi ko para ma-replenish yung pagod, ay bumili po ako ng 1 kilong ipon. At yung pangsahog nga po, sabi ko nga po sa inyo, ay kangkong na ating pinatas lang dito sa aking hanging garden dito sa pusod ng Maynila. So stay at home, stay safe, God bless us all.